Akala namin tapos na ang lahat. Ilang gabi nang hindi na bumubukas ang pinto tuwing 3:00. Tahimik na ulit ang bahay. Unti-unting bumabalik ang normal na tulog namin at sinubukan naming paniwalaan na tuluyan nang nakaalis ang kaluluwa ng tatay. Pero may isang bagay na hindi namin napansin agad. Hindi na nawawala ang amoy ng lupa sa loob ng bahay. Kahit naglinis na kami, kahit nagbukas ng bintana, kahit nagwisik ng asin at nagdasal ang nanay ko, nandoon pa rin amoy basang lupa parang galing sa hukay. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng paghinga. Hindi mula sa labas, hindi mula sa sala, kundi mula sa loob ng kwarto ko. Mabagal. Malalim. Parang pilit pinipigil, dahan-dahan akong dumilat. May anino sa paanan ng kama ko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang nakatingin siya sa akin, hinihintay na gumalaw ako. Gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas sa bibig ko, narinig ko ang boses, hindi pa ako tapos. Iyon ang boses ng tatay ko, pero mali, masyadong malamig. Masyadong tuwid. Walang emosyon, at saka ko napansin, ang paa niya. Putik ang tumutulo mula sa sakong, diretso sa sahig, at ang mga daliri. Nakabaliktad, hindi siya nakatayo ng tama. Bigla siyang yumuko, inilapit ang mukha sa akin, at doon ko nakita, wala siyang mata, dalawang butas lang, punang itim na puti. Tumakbo ako palabas ng kwarto, sumigaw ng buong lakas. Nagising ang nanay at si Lila, nandito siya. Sigaw ko. Hindi siya ang tatay. Sa sandaling iyon, sabay-sabay naming narinig ang pagbagsak ng silya sa sala. May nakaupo roon. Ang katawan niya ay parang pilit ginagaya ang anyo ng tatay ko, pero mali ang pagkakabuo. Masyadong mahaba ang mga braso. Masyadong nakatungo ang ulo. Hindi kayang gawin ng tao. Pinapasok niyo ako, sabi niya, tinawag niyo ang pangalan niya. Nanlamig ang buong bahay. Kumurap ang mga ilaw, napagtanto ko ang katotohanan. Hindi pala tatay ang umuuwi. Isa itong nilalang na sumunod sa kanya mula sa kabilang panig. Isang bagay na gumamit ng alaala namin para makapasok. Umalis ka. Sigaw ng nanay ko habang hawak ang rosaryo. Tumawa ang nilalang. 3 gabi ninyo akong tinanggap, sagot niya. 3 beses ninyo akong tinawag. Bigla itong tumayo. Umabot halos sa kisam ang ulo niya. May isa sa inyo, bulong niya, nasasama sa akin. Biglang namatay ang ilaw, sa dilim, narinig ko ang sigaw ni Lila. Pagbalik ng liwanag, wala na siya, bukas ang pinto. May bakas ng putik palabas ng bahay, iisa lang. Hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong katok sa pinto. Hindi na kami nagbubukas, pero minsan, may naririnig akong boses mula sa labas, boses ni Lila, Kuya. Pauwi na ako. At sa bawat gabing hindi namin binubuksan ang pinto, lalo siyang kumakatok, mas malakas, mas galit, dahil may umuwi pa rin sa amin tuwing 3:00.